Hello mga love! Good morning! Happy Sunday! 1 week na ako dito sa Taiwan. Nung nakaraang Sunday nga pala ako nakarating dito, 8:30 na yata kami nakapabaan ng airport. Tapos kinabukasan, ayan, nagpunta kami ng company para sa orientation. Sabi ng coordinator namin at ng aming broker ay bayad na daw tong orientation. Under ng Lito nga pala yung aming dorm at ang broker. 39 nga pala kaming empleyado na pinadala dito sa Sinao. Sinao nga pala yung aming company. At ayun nga, after nga ng aming orientation ay nagpunta kami dito sa canteen. Maayos ang foods nila kasi may isa kang main dish tapos 4 na side dish. At ayun, sad to say, hindi ko nagustuhan yung mga lasa ng foods nila. Hindi ko alam, parang may something. After nga ng orientation, 5:30 p.m. na kami nakauwi, ay minadaanan naman kaming Pinoy store. Dahil nga ni wala pa kaming ibang mga gamit at ayun, ginawa naming lamesa yung maleta. Kinabukasan nga ni, eto na yon. Start na ng journey namin. Magsisimula na kaming mag-process ng mga panahon na yan. Hindi na kami nagsishuttle kasi kaya naman siyang lakarin. Halos 30 minutes mo siyang lalakarin para makarating sa company. Binigyan nga pala kami ng litong ng tumbler. At ayun mga love, parang nasa Pilipinas ka lang din naman ang ambience. Kaya hindi ka basta-basta ma-homesick. Sa mga nagtatanong pala kung ano ang aking ang agency ko nga pala ay Jobman Corporation. Hindi ko na kayo maisa-isang replyan kasi pagdating ko ng bahay ay talagang kakain lang ako tapos matutulog na. Same routine lang, uuwi sa hapon tapos kakain tapos matutulog. At ito nga pala si Kuya Janitor. Hindi ako nahihirapan sa process ko pero nahihirapan talaga akong i-adapt yung lasa ng pagkain dito. 5 klase ng dishes na iyong kunin ay isa or dalawa lang yung magugustuhan ko talaga ng lasa. Maayos naman kasi maraming foods at saka libre ang kanin. Unlimited na sandok ba? Sa araw nga kapag nasa company ako, hindi ako makakain ng maayos kaya nabawi na lang talaga ako sa gabi kasi nakakadaan ako dito sa Pinoy store. Panlasang Pinoy talaga siya. Yung lalaki pala ang Pilipino tapos yung asawa niya ang Taiwanese. Chekwa nga pala ang tawag sa mga Taiwanese dito. Ang isang takal ng ulam ay 50 NT. So wag na nating i-convert sa Philippines ha kasi sobrang mamamahalan ka talaga. Eto nga pala yung dorm namin, 6 kami dito magkakasama. So madami din akong dalang mga groceries katulad ng mga dilata, noodles at saka syempre yung mga sabon. Nakakatuwa nga pala dito yung truck ng basura kasi malayo pa lamang ay rinig na rinig mo na. Nakakalungkot kasi malayo ako sa pamilya ko pero yung ambience, yung paligid, hindi mo naman maiisip na nasa ibang bansa ka. Parang nasa Pilipinas ka lang din. Yun lang ang routine ko dito. 8:30 kami pumapasok, tapos 5:30 kami umuwi kapag walang OT. Halos na mga kasama ko OT-OT pero yung napuntahan ko na process ay madalang mag-OT. Ayos naman yung pwesto ko kasi wala ako sa line, hindi ako operator. Kasama ako ng isang chekwa na nagme-maintain ng mga materials ng line. Uso nga pala dito yung bike saka motor. Kaya kapag nakaluwag-luwag ka or nakasahod na, pwede kang bumili ng bike. May nagpapautang naman, sa sahod daw ang bayad pero medyo pricey. Eto na nga, sa loob ng 1 linggo ko dito, ang ma-observe ko talaga ay yung hindi ko pagtanggap sa lasa ng pagkain nila. Takaw tingin ako pero kapag nilasahan mo, hindi masarap. Sorry na talaga. Utay-utay na din pala nga ako nabili ng mga gamit katulad ng hanger, sabunan. Meron ka din naman makikita dito mga Pinoy store. Kaya hindi mo basta-basta mamimiss ang pagkain sa Pilipinas. Ayun, uuwi lang, kakain, tapos matutulog, tapos papasok na ulit. Tapos eto nga, sabi ko, para hindi masayang yung mga pagkain sa kantin, nagbaon na lang talaga ako ng biskwit. Hindi talaga ako kumain ng lunch dyan. Tapos nung gabi, nag-cup noodles na lang ako at chocolate kasi feeling ko talaga nasusuka pa rin ako kasi nadidighay ko pa rin yung pagkain nila. May libre fountain naman dito, tubig na malamig at saka mainit. Hindi pa nga pala ako masyadong nakakapag-ayos talaga ng mga gamit ko kasi diretso pasok na kami. Hindi ko pa nga pala napapatas tong mga sabon. Tapos eto nga nakakatuwa, ito yung aking laundry basket. Tipid-tipid muna at tiis-tiis sa mga baon-baon para kumasya yung budget kong dala-dala. At kinabukasan nga ni, nag-decide na akong bumili ng Pinoy na ulam. Lutong Pinoy pala.
At ayun na nga ni, excited ako mag-lunch dyan kasi feeling ko ang dami kong makakain at tama ako, ang dami kong nakakain ng panahon na yan. Kita nyo naman yung mga food na galing sa kantin, ayan oh, mukha siyang masasarap pero hindi ko siya nagugustuhan. At eto kapag OT ka nga pala, may libreng merienda. Konti-konti lang yung kinukuha ko tapos tinatandaan ko yung mga nasasarapan ako. Para sa susunod na merong luto silang ganon, yun na lang ang pipiliin ko. At eto, may prutasan din dito, so kailangan natin yan. Bumili lang pala ako dyan ng saging. Sabi ko, saka na ako babawi kapag nakasahod na ako. Sabi kasi 2 months dito bago makasahod. At ayan, kung makikita nyo, yung mga tira-tirang ulam galing yan sa kantin. Yan yung mga ulam na nagustuhan ko, kaya yan, tinitake out ko. Tapos yung tira na adobo yata yun, ayan. Galing naman yan dun sa Pinoy Store. At ayun lang, yun lang ang routine ko sa araw-araw. Salamat po sa pag-support nyo sa aking vlog. Till my next video. Bye-bye! Share for more. Mwah! God bless!